ano, hindi siya nag-move. Ayan. Uh, Guidelines sa deductibility of ordinary and necessary expenses. And yung sa RR 2022-2025 naman is yung sa CIMEPA. Okay, so the first topic po is dito sa RR 29-2025 is yung pag-increase ng mga de minimis benefits. So, i-discuss ko muna yung mga nag-increase tapos mamaya magkakaroon tayo and then the new threshold based on RR 29-25. So, may kita to sa sections 433 and 244 of the tax code. So, ang impact nito, increased monetary ceilings for various employee allowances and medical assistance to reflect current economic conditions. Next. Okay, so ang revised ceiling na ngayon sa rice subsidy is per month or sa laundry allowance naman, ang maximum na per month ngayon na de minimis is 400 pesos. And the daily meal allowance for overtime or night shift is 30, not exceeding 30% of the basic minimum wage. Yung sa basic minimum wage, so naka per region basis siya kasi iba-iba yung minimum wage rate per region. Sa incentives naman, sorry. Ay, sa leaves. Okay, sa leaves naman po, magkaiba kasi yung private sa government. Pag private employees, ang mamomonetize mo lang na leaves per year is, ang maximum lang niya is 12 days. Sa government employees, kasi kung nakaipon ka na i-monetize. Okay. So sa private, maximum of 12 days per year ang pwedeng i-monetize, sa government unlimited. Sa values of CBA is 12,000 pesos per employee per year. Ano, nawawala din sa ko. Next. Annual and semi-annual limits. Sa medical allowance, ay medical cash for dependents, ang bagong threshold na ngayon is 2,000 per SEM or 333 per month. Sa medical assistance na actual is 12,000 per annum. Sa uniform and clothing allowance, 8,000 na per year. Achievement awards is 12,000 and okay, so ito na po yung nakaan yung ano volume. Nag-echo. Hindi, wala naman echo, Miss Valerie. Okay, We're sorry. good. Okay. Ito naman po yung comparison na. So, dati kasi, makikita nyo, 2,000. Ngayon na nga, 2,500 sa bagong threshold. Sa laundry allowance, dati, before 2025, 300. 400 na ngayon. Sa medical cash, instead na 1,500, 2,000 na ngayon. Uh, uh, yung sa mga nagko-comment po ng may echo, sa iba po naman ata wala po. Baka sa actual medical assistance, 12,000 instead of 10. Do I have no sound, sir? No, you do, you do. We were Okay. just losing you a bit kanina, but then I think connection is better, so go ahead. Okay. Sorry. For the achievement awards, instead of 10, 12,000 na po per year. Yung sa Christmas anniversary, dati 5. Again, 6,000 na po ngayon. And the CBN productivity incentives, instead of 10, 12,000. So, dahil nag-increase na yung de minimis natin, mas konti na lang yung, kahit papaano, konti yung magiging, pag nabigyan kayo ng ganyang benefit, mas lalaki yung non-taxable po.
So at least mas malaki yung return home. So, pero yung sinabi ko, ni-reiterate lang dito, hindi naman to na bago matagal ng ganito. Yung sa private 12 days per year yung pwede i-monetize. Tapos yung sa overtime, 30% pa rin on a per region basis ng mga minimum wage. Okay, next. Okay. Ngayon naman is yung RMO for 2025. Ito naman, if familiar kayo sa CBL taxpayers, ang ibig sabihin ng CBL cannot be located taxpayers. So actually itong CBL taxpayer we're in, pero malaki yung taxpayers na possible na may hindi nila alam or hindi aware if may katransact sila, yun pala is CBL na. Minsan kasi may effect po siya sa possible na, for example, nag-claim ka ng expenses. Yun naman po yung effect dun sa katransact ng taxpayer. Next. So, ang objective ng RMO is yung standard procedure para i-identify, i-report, tapos i-manage yung unlocated na mga taxpayer. Para kahit na hindi sila makita ng BIR is na-enforce pa rin yung tax laws. So, ano ba yung CBL taxpayer? So, ang sabi dito, physical absence. So, syempre, pag nagpa-register ka sa BIR, di ba may registered address, ganyan. So, ah kami na taga BIR, kung ano yung nilagay po dun sa paper kapag magano kayo ng information sa amin, yun lang din ilalagay namin sa system. So, pag for example, pag may kailangan i-contact yung taxpayer na yon or magsiserve ng letter, based dun sa system, which yung taxpayer mismo yung naglagay, dun yung pupuntahan namin. And kapag wala yung taxpayer na yon dun sa sinulat niya, literal na physically absent siya dun sa address na yon, yun yung isang example ng cannot be located taxpayer. So, untraceable yung whereabouts ng ocular inspection. Uh, office naman, kasi uso na ngayon, lalo na sa Makati, yung mga virtual offices. Ngayon, pag nagsiserve, yun yung nilalagay nilang address sa BIR information nila sa amin. Ngayon, kapag nagsiserve kami ng, actually madalas na namin na-experience din, pag nagsiserve kami ng letter dun sa virtual office, kung saan registered yung taxpayer, wala kasi silang nailalagay na authorized person. So, pag ganun po kasi, matatag na rin na CBL kasi hindi namin sila makita. Kumbaga, uh, physically absent din sila dun sa virtual office na yun. Ngayon, yung efforts na inaano din namin para makita, aside from dun sa address nila sa system namin, pwede rin kaming, syempre magiging, ang tawag dito, maghanap din kami ng paraan para ma kasi minsan siguro hindi rin pwede madali yung taxpayer na lumipat, ganyan, hindi niya na asikaso yung mga BIR na pag-update ng address. So, naintindihan namin yun. So, kami para ang effort din namin is i-check din namin, siyempre mag-google kami yung sa social media kasi doon ah makikita yung bagong address. Siyempre, yung mga ano din nila, di ba, yung clients din nila, kailangan nilang makita kung saan na lumipat yung supplier nila. Ganon din kami, parang gagawa namin ng paraan. So, titingnan namin sa Google yung address nila, pwedeng sa Waze, sa Facebook, ganon. Para ma-verify kung saan na yung bagong address kapag wala na dun sa dati. Collaboration din. So, uh, normally, syempre meron kayong mga third-party information. So, kung nga reactive ka sa mga suppliers mo din kasi nakikitransact pa sa'yo, pwede kaming mag-reach out dun sa mga suppliers na yon or vice versa kung sa purchaser naman na, I see, ganito yung client mo sa si ganito. Alam mo ba kung saan na siya lumipat kasi wala na siya dun sa dati. Pwede kaming ganong paraan, yung third-party information. Kasi directly na nakikipag-usap yung CBL na yun dun sa supplier nila or purchaser. Tapos yung direct outreach naman, especially for corporation, naghihingi kami ng GIS
sa SEC para malaman namin yung tao talaga ng mga nandoon, yung yung president, treasurer, para personally i-registered email namin or personal ang tawag dito, pinapapost, fill post namin yung letter kapag kailangan namin silang hanapin. Kasi may address doon, di ba, sa GIS. Or minsan, yung sa FS nila, kung sino yung pumirma doon, ganun. Ganun po yung mga ways namin or efforts namin para kung CBL ka naman on the parang sa registered address mo sa BAR, yun yung mga paraan namin para ma-reach pa yung taxpayer, mahanap. Next, please. So, ngayon, kapag lahat nung ganun, hindi ka namin makita, and at the same time, yung pag sa mga social media, hindi favorable yung result. Kumbaga, wala, hindi ka namin nakita talaga. Ah, kailangan ka na naming i-publish as CBL, cannot be liquidated taxpayer. And para ma-publish ka as a CBL taxpayer, ang status mo is CBL, may mga requirements on our side na kailangan naming i-secure para kumbaga, ito yung proof na wala talaga yung taxpayer. First is, ito yung mga to. Actually, mga sample, hindi ka na rin nagfa-file ng or hindi ka na rin nagsasabit ng AFS, humingi kami ng certification na kahit sa ibang agencies is hindi ka na rin active. Sa DTI or LGU naman, lalo na sa business process, ano yung permit unit ng mga LGU, hindi ka na rin nag-renew ng business mo. Sa mga SSS, PhilHealth, ganun, pag-ibig, hindi ka na rin nagko-contribute sa as being an employer. Or sa LTO naman or sa Register of Deeds, yung Certificate of Property Holdings, kung wala kang ganun or walang galaw, ibig sabihin, ah kahit sa ibang agency is nawawala ka rin. So, parang proof yon na hindi ka active or hindi ka nalolocate. Pabak nga, Pisor. Aside from this pala na mga agencies, pwede din kaming humingi ng tulong as PLDT, kasi 'di ba utilities yung mga yun. So para imposible nag-office ka na hindi ka gumagamit ng mga ganong basic. Meralco, kung yung sa registered address mo wala ng kuryente, parang ganun. Proof lang na kumbaga wala ka na doon. Ano pa ba? Water, Maynilad or Manila Water, yung mga ganun. Pwede rin kami humingi ng certification doon na parang walang nakukonsume. Meaning, doon sa address na yon is walang tumitira or gumagamit. So, pwede din yun na certification para mataga CBL. Okay, next. So, every now and then, nagkakaroon kami ng, if you're familiar with letter of authority or LOA, may effect siya if CBL ka. Ngayon, kapag uh, na ano ka ng LOA, naprintan kami ng LOA. So, ang pinakaunang gagawin namin noon, kahit syempre, kailangan namin iserve sa taxpayer. Ngayon, pag doon pa lang, is hindi na namin makita yung taxpayer. Yung sa system namin, itatag na namin siya as CBL. Tapos, i-end date daw yung LOA. Tapos, kailangan itago yung LOA on our end. Para kapag nag-resurface is pwedeng ma-retrieve. Ngayon, may mga pagkakataon kasi na nasa-serve namin yung LOA. Tapos, in the middle of the uh, kung nga after isa-serve, di ba, after LOA, may first notice, second notice, ganun, nawawala na yung taxpayer. So, ang difference nito is kung na-serve yung LOA or hindi. Pag hindi na-serve, CBL ka agad, tapos wala nang gagawing NOD, ganyan. Pero once na na-serve mo yung LOA, tapos first notice onwards, hindi mo na makita yung taxpayer, idediretso mo pa rin yun hanggang PAN. Pero yung assessment ng taxpayer is based on best evidence obtainable.
taxpayer tapos kumbaga walang na-submit, kung ay nagdi-disallow kami ng 50% na expenses. So kapag CBL naman ang status ng taxpayer after service of the LOA, pinapayagan kami na gumamit na lang ng BEO kahit na hindi na duman sa STT. Tapos i-issuehan ng preliminary assessment notice. So yun yung difference kapag na-serve yung LOA or hindi. Ngayon, kapag CBL ang status ng isang taxpayer, normally kasi ang LOA or ang pag-issue ng final assessment notice, nagpe-prescribe siya kapag more than 3 years is hindi pa na-fan, prescribed na. Pwede na siya kapag nag-prescribe na yung 3-year period. Pero kapag CBL ka, magsususpend yung 3-year period. Tapos yung start nun is, may mga reports kasi kami. Pag na-approve as yung memorandum report nung officer na CBL siya, doon magsususpend yung 3 years. So, hindi siya na siya magpe-prescribe. Unless, tapos magre-resume na lang yung 3-year period kapag may na year. Okay, next. Ngayon, ito yung sinasabi ko na possible na ah, effect dun sa mga hindi aware sa CBL. Kasi, for example, ako, ah, supplier ko yung CBL taxpayer. Possible kasi na yung supposed to be expenses ko dun sa supplier kong yun is possible ma-disallow. At the same time sa VAT, yung input tax, made-deny kasi paano ka nakikipag-transact sa CBL na taxpayer. Pero, syempre, minsan ay may exemption naman yun. Dun sa buyer naman, kailangan niyang i-prove lang talaga na talagang nagkaroon sila ng actual transaction dun sa CBL. Pero sa una, pwedeng i-disallow ng BAR if nagkaroon ka ng purchases from the CBL taxpayer. Okay. Pero pag na-prove mo naman na taga naglabas ka ng pera, may binili ka, na ginamit mo talaga dun sa business mo, pwede naman. Basta ang kailangan, ma-prove mo siya. So, kailangan may invoices ka, ipakita mo na may lumabas na pera, na bumili talaga ako yan kahit CBL siya. Ganun. Ngayon, itong slide na to, more of sa amin to, sa BIR. Yung kayo nang sinabi ko, kailangan namin kumuha ng mga certifications from LGU, SSI, mga Meralco, ganyan-ganyan. Tapos gagawa kami ng memo na talagang CBL to. Tapos pag pinasa na namin yung report, i-validate ng HREA, tapos papalitan yung sa database namin, itatag as CBL yung taxpayer na yon. Tapos ito yung important, ipapublish to ng ITED or the Audit Information Tax Exemption and Incentives Division ng BIR. Ina-upload niya yung list sa BIR website. So, nandun yung mga listahan ng CBL. So, pwede nyo i-check yon para makita kung may supplier kayo doon. Tapos, para hindi nyo na kailangan, if ever nakita, tapos, uy, CBL yan, hindi mo na kailangan i-prove. Para itap nyo na lang, pwede yung itap nyo yung client nyo or yung supplier nyo na, uy, bakit ka, syempre, on the part din ninyo, red flag na yun, bakit CBL ka sa BIR website, di ba? Tapos, ayun. So, from time to time, pwede nyo i-check yung list ng CBL taxpayer na nasa BIR website. Ito rin pang BIR din to. Ang sabi dito, may yung mga delinquent accounts naman, yung nasa collection division na pag nakatanggap ng mga assessment notices, tapos hindi CBL na siya, ma-write off kapag in 4 attempts, negative confirmation pa rin yung nakita namin, kumbaga hindi nakikita. So, yung taxpayer, sa una is negative, tapos after 12 months, kailangan 12 months, hindi pa rin siya nagpakita. Round pangatlo, hindi pa rin siya makita. Pang-apat, tapos kailangan 12 months intervals, hindi pa rin siya nakita, pwede nang i-write off ng collection division. Pero sabi dito,
unless meron siyang yung parang mga properties na pwedeng i-garnish or i-levy, parang hindi siya pwede. Ngayon, for these purposes naman, i-write off lang siya on our end. Pero kapag nagpakita yung taxpayer, for example, nag-update siya ng information niya, or kung nag-process siya ng ATP, yung mga ganun, basta may ginawa siya sa BI na pag-update, or nakita siya, ibabalik ulit itong ni-write off na delinquent account. So, hindi talaga siya totally mawawala porkit natapos na yung tigta 12 months na interval. Ibabalik lang. Ibabalik din kapag nag-resurface yung taxpayer. Ayan. So, pag nag-resurface ka, i-antag ka din as CBL, i-antag ka rin as CBL. Matatanggal na yun sa system namin. Pero kailangan i-update. So, may mga annexes na i-furnish kami. Okay na ba yun? Last na yun. Okay. So, that's it for CBL. Hello, good morning. Sir RB, parang naka-disable yung camera ko po. Okay. Hold on. Diyan ka ba nagbabasa? Ay, wala akong volume. Okay na, Kevin. Yes, There. hello. Okay. Sige po. Good morning po. Share screen lang po ako ulit. Okay. Okay na. Hello, hello. Yes. So, okay. Good morning, everyone. So, today, another two issuances po yung aking i-discuss. First is this RMO 81/2025. Ito po ay nagpo-provide sa atin ng criteria and guidelines on the deductibility of expenses, yung ordinary and necessary expenses under Section 34A(1)(a) of the Tax Code. So, we have first, so under 34A(1)(a), yung taxpayer natin ay maaring mag-deduct ng expenses paid or incurred during the taxable year if these are directly attributable to the development, management, operation, conduct of trade, business, or profession. Pero ang important na natin kailangan dito, yung deduction po natin is hindi po siya automatic. So sabi po sa ating Supreme Court, consistently nire-remind po niya na ang deduction are a matter of legislative grace. So ibig sabihin po, yung taxpayer natin, kailangan ma-prove na yung ating deductions is legally allowed. For example po, kunyari bumili yung company natin ng raw materials, kunyari sa kanilang manufacturing operations, deductible po ito because it directly relates sa kanyang business operations. Pero kunyari, yung ating company ay bumili ng luxury watches, so ibig sabihin, at kunyari ipinangalan po ito sa kanilang company, hindi po yun deductible. So kasi na siya, personal expense. So next po, so meron tayong 4 golden rules as mentioned dito sa ating RMC. So we have first, okay. Una daw, para to qualify as deductible expense, meron tayong 4 na requirements. So una, kailangan siya ordinary and necessary. So alam natin yan, no? Common in the trade, helpful for business growth. Pangalawa, kailangan natin siyang nabayaran or na-incur.
within the taxable year. So it's either nabayaran na siya or payable pa lang. Pangatlo naman, directly attributable. So, ibig sabihin lang yan, meron siyang direct link or direct connection sa ating business. Pang-apat, may supporting documents. Siyempre, kailangan natin ng supporting documents tulad ng receipts, invoices, or vouchers. Ayun. So, kunyari, si company natin ay nagbayad ng 50,000 para sa Facebook ads. So, kung may invoice or proof of payment, so pwedeng deductible ito. So, kung hindi naman, kung wala, minsan kasi hindi nakakapagbigay or hindi tayo nakakapag-secure ng mga invoices or other proofs. So, maaaring isipin ni BIR na hindi tayo totoong nakapagbayad. So, pwede itong ma-disallow during audit. So, let's define what is meant by ordinary and necessary. So, sinasabi lang po dito, pag sinabing ordinary, normal, usual, and customary sa particular business. While necessary naman, ay ibig sabihin helpful siya and appropriate for generating income or minimizing losses. So, magbigay po tayo ng example. Para sa isang restaurant, kunyari, ang ordinary and necessary expense niya or ordinary expense niya doon is yung mga, syempre yung mga food ingredients, ganun. So, kunyari naman sa law firms, ordinary expense niya yung mga legal research subscriptions, mga ganon. Kunyari, meron tayo dito sinasabi yung RMC natin na if sobrang laki daw po nung na-claim na expense or nearly half of the total claimed expense, pwede siyang matreat or ma-disqualify siya as ordinary even if necessary siya for marketing strategy. For example po, kayo po ay isang sari-sari store pero gumastos kayo kunyari sobrang laki. Kunyari hinire ninyo yung isang artista, nagbayad tayo ng 1,000,000 para ma-endorse yung ating sari-sari store. So, most likely, maki-question ni BIR kung ordinary ba yung expense na yun considering the scale of the business. Okay, next. So, RMC 81 also, dinidistinguish niya yung active and passive income. So, pag sinabi po nating active income, ito yung mga income generated from the regular conduct of business. While passive income naman, ito yung mga interest income, dividends, royalties, capital gains. Usually, they are subject to final tax. For example, kung yung mga trading companies na nag-earn from selling activities or selling products, yun, mga active income yun. Pero kung meron siyang bank deposits na kumikita ng interest sa bangko, yun naman yung mga passive income. So, yung expenses related to active income, generally deductible sila. Pero ang sinasabi po doon sa ating RMC, yung mga expenses naman na related solely to passive income are usually not deductible against regular income tax. So magbigay ulit tayo ng example. Nag-hire ka ng nag-hire ka ng investment manager solely for the management of deposits earning final tax. So yung hinire mo na investment manager ay yung fee niya, management fee. So maaari siyang hindi ma-deduct against your regular business income tax kasi nga passive income siya. Okay. So, ganun din po sa ating tax-exempt na mga income. So, doon din sa RMC, sinasabi meron silang binigay na special rules in dealing with tax-exempt income. So, sinasabi dito na yung expenses incurred exclusively for the tax-exempt income, hindi siya deductible.
So kung may tax-exempt investment ka at nagkaroon ka ng expenses para doon, hindi po siya pwedeng i-deduct kasi magkakaroon ka ng double benefit. So, if naman nandun ka sa preferential tax regime, kailangan mong i-segregate or i-allocate yung mga expenses mo. So, ganun din, kung hindi mo siya pwedeng i-deduct if if hindi doon sa regular income tax. So madi-disallow kasi siya kapag nandun siya sa preferential rates. Okay. So, isa sa mga sinasabi dito sa ating RMC, nire-remind tayo na kailangan nating mag-substantiate. So, the BIR, ini-emphasize lang na yung pag-claim ng ating expenses as ordinary or and necessary, hindi po yun enough. Kapag sinabi po ng taxpayer na nagkaroon ng meeting expenses worth 200,000, hindi po yun automatically na makiklaim as expenses. So, ibig sabihin lang, kailangan natin ng supporting invoice or invoices or official receipts. Pwede ring madagdagan ng mga attendance records or other related documents. So parang sinasabi lang po dito na kung wala kang document, hindi ka pwedeng mag-deduct. Basically po, yung ating RMC na to is reiteration lang nung mga dati pa kasi to na yung ordinary and necessary na expenses natin. Ngayon, pag binasa niyo po yung RMC na to, may mga jurisprudence po doon na mga nilagay. So ang ginawa lang natin ngayon is diniscuss lang natin kung ano lang yung pinaka-phase ng ating RMC. So if ever, kung may mga questions of law, may mga jurisprudence po doon na na-provide, pwede po ninyo yung i-check and i-research na lang po. Okay. So, next po nating topic is the Republic Act 11214, SIMEPA, pero pertaining po ito sa the objective, yung sa pera natin, which is ang objective po nun is to encourage yung retirement savings through pera nga or yung personal equity and retirement accounts. Okay. So, ang unang-una, yung government natin, parang gusto niya na madaming Filipino yung magsasave para sa kanilang retirement. So, yung ginawa dito sa batas na to is para ma-encourage yung employers natin, nagbigay ng tax incentives para sa mga companies na nagko-contribute sa employees pera account. So, yun. So, ito lang po. This is the mga kung saan na-derive yung authority doon sa pag-create ng framework natin. So, yan. RR 244, 245, and Republic Act 12214. So, ito po yung scope and core objectives, amending the operational provisions governing allowed business deductions. I-discuss natin mamaya. Magbibigay din po tayo ng examples. Matching contributions made, and yung design. So later po, i-discuss natin yung sa ating examples po. Okay. So yung rule na to is nag-apply simula noong July 1, 2025. So July 1, 2025 onwards. So yung contributions na bago nung date na to, magpe-prevail po yung mga previous regulations. So ito na yung pinaka-main na pinipresent doon sa ating SEMEPA na additional deduction from gross income for private sector's employers.
Okay. So una, under the existing rules, employers may deduct their actual qualified PERA contributions. Pero the maximum annual PERA contribution limit remains 200,000 per year per employee. So ganun pa rin yung dati. Ngayon, ito na yung additional incentive, the 50% additional incentive. So ito yung pinaka-major incentive na inintroduce nung RR 22-2025. Sabi dito, yung employers daw may claim an additional deduction equal to 50% of the actual qualified contribution. So for example, si employer po ay nag-contribute ng 100,000 and qualifies under the rules, magkakaroon siya ng deduction na 100,000 and additional deduction na yung sinasabi dito 50% additional. So that is equal to 50,000. So ang total deduction niya is 150,000. Okay. So yung employer contribution dapat ano siya, equal or greater than the employee contribution. So kung si employee nag-contribute ng 50,000, si employer ay nag-contribute ng 60, so ibig sabihin tinapatan ni employer or mas malaki pa yung contribution ni employer kay employee, ibig sabihin qualified siya for the additional 50% deduction. So, pero kung si employer naman ay nag-contribute ng 30,000 lang, which is mas mababa doon sa contribution ni employee, so hindi siya pwedeng makakuha ng additional 50% deduction. Pangalawang condition natin, sinasabi lang po dito na ang benefit po ay dapat available sa lahat ng qualified regular employees. So kunyari, si company ay, ibig sabihin, si company hindi niya pwedeng i-limit yung ibibigay niyang contribution sa mga executives lang or sa mga managers lang. So kung mga executives lang ang may matching contributions, habang yung mga rank and file employees po ay wala, maaring hindi ma-qualify yung incentive doon na 50% additional. Okay. So meron pa tayong pangatlong condition. Dapat mag-contribute din si employee. So yung additional incentives, hindi siya available if si employer lang yung nagko-contribute. So ibig sabihin, kunyari nag-contribute si employer ng 50,000 pero si employee wala. So ang pwede lang ma-claim ni employer na deduction is 50,000. Wala na yung additional 50%. So meron tayong illustration dito. Pag tinignan natin itong illustration, yan, may mga 5 tayong employees and may kanya-kanya silang contribution, minatch ni employer. So nandyan po yung total accounted contributions. Nandyan din yung base deductions and yung 50% additional deduction. And then makikita natin yung sa last column yung total corporate deduction. I-discuss natin to isa-isa. Pero ang sinasabi lang po dito ay introduce ko lang po muna dito is yung sa ating total accounted na pera contribution, makakakuha po si employee natin ng 5% tax credit certificate based po ito sa RR 7-2023. So ito po yung isang additional na inintroduce na incentives para naman po sa mga employees, yung 5% na tax credit certificate. So pwede po itong i-present sa ating mga payroll manager sa HR para mabawasan po yung magamit natin sa tax na nawi-withhold po sa atin, mabawasan. Okay. So isa-isahin po natin yung ating illustration. So yun. Doon sa ating first and second na
example kanina, ang nangyari lang dyan is si employer is tinapatan or mas mahigit pa yung kanyang contribution sa kanyang employee. So ibig sabihin, pwedeng maklaim ni employer yung kanyang base deductions ng actual total accounted contribution, and then qualified po siya doon sa additional 50% deduction na inintroduce nitong RR. And then same lang yun. Yung unang example kasi natin, dito sa first employee and second employee, first employee, malaki yung contribution ni employer, sa second, tinapatan niya. So parehas silang qualified doon sa 50% bonus deduction. So punta tayo sa employee 3. Ang nangyari naman dito kay employee 3, ang sabi kasi, kailangan yung condition is that tapatan mo yung contribution ng employee mo or equal. So ang nangyari naman dito sa employee 3, malaki yung kanyang contribution, 70,000, pero si employer niya 50,000 lang. So hindi siya na-qualify, hindi niya makukuha yung additional 50% na deduction. Okay. Dito naman sa employee 4 natin kanina, nag-contribute kasi na si employee ng 180,000. Ang cap lang natin is 200,000 per year lang. So ibig sabihin, even if tapatan pa ni employer yung 180,000 mo, meron kang cap na 20,000 na lang. So ibig sabihin, yung 180,000 na kinontribute ni employee ang pwede na lang maklaim na expense ni employee and na employer doon is 20,000. Pero pwede niya pang maklaim yung additional 50%. So that is the 10,000 for a total of 30,000 corporate deduction. So let's move to yung kay employee 5, walang contribution yung empleyado. So doon pa lang, hindi na rin siya magko-qualify, hindi na-meet yung condition kasi ang sabi dito, kailangan mag-contribute din si empleyado. So even if nag-contribute si employer, hindi magiging qualified sa 50% additional deduction si ang ating employer. Okay. So ito naman, sa ating for accounting purposes, so sinasabi lang dito po na yung mga companies ay kailangan mag-maintain ng separate accounting records under the account title, share in qualified employees pera contribution. So this is important po para ma-allow si BIR to properly verify the claims during audit. Okay. So yung employer contributions natin, meron silang favorable na tax treatments. So ito yung mga hindi siya masasubject sa withholding taxes. Tapos hindi rin siya subject sa fringe benefit. And then hindi rin siya kasali sa employee's gross income. So for example, si employer na-contribute siya ng 50,000 sa employee's pera account, si employee marireceive niya yung full retirement benefit without the tax consequence, income tax consequences. Okay, I think this is the last slide po. So ibig sabihin lang po dito, yung ating document verification para lang to support yung deductions, si employers kailangan nilang mag-secure ng certification and supporting documents doon sa kanilang mga pera administrator,
yung pera administrators natin yata kailangan silang ma-accredit, no? So yung mga documents na yon, ito yung magiging ito yung magse-serve as audit evidence if ever lang na may BIR examinations. So yun po. Yeah. Thank you very much po. If ever po if you have questions po, we are open for questions. Thank you. Thank you, Kevin. Thank you, Valerie. So marami tayong tanong. So I think we have ample time now to answer the questions. Kevin or Valerie, nakikita niyo rin naman yung Q&A. Do you want to choose or random na lang muna tayo ng mga tanong, no? Okay. So I guess first question na lang muna from Roberto Carlos. Hold on, I'll just stop screen. With regards to the de minimis benefits, the limits on the individual benefits have been increased. Is there an increase on the total de minimis of 90,000 per year? Ay, sorry. Ay, sorry, nakamute Ay, kayo. sige. Hello. Okay, Okay. go ahead. So, ang de minimis kasi, ano siya, parang mga minimal expenses po siya specifically na binibigay ng employer sa employee. So, maaaring yan mga rice subsidy, laundry allowance, medical, iba-iba. Ngayon, so yung mga minimal po sila na expenses. Ito po ay hindi po kasali doon sa 90,000. So, separate pa po yun. So, kunyari nabigyan kayo ng rice subsidy na 12, tama ba 12? 12,000 per year, 2,500 per month, or 1 sack of rice per month. So, yun po non-taxable talaga siya kasi de minimis siya. Ngayon, kung sakaling mas may lumampas doon, kunyari 2,600 na, yung 100 papasok pa siya doon sa 90,000. Ganun po siya. Okay, so that's good. So nagkaroon ng additional tax deductible, tax exemption beyond the 90,000 based dun sa na-explain earlier. Yeah, parang Okay. yes sir. So that's good. Okay. So this one is from Geraldine. How about yung expenses na out-of-pocket expenses na kasama sa billing ng external auditor? Pwede ba namin isama sa allowable deduction? Out-of-pocket expenses na kasama sa billing ng external auditor. Not sure. Sige sir. Personal expense. Tama ba? Personal sabi niya sir. How about yung expenses na out-of-pocket expenses na kasama sa billing ng external auditor? Siguro, ano ba to? Representation ba yon? Dahil nag-meeting sila ng external auditor. Yeah. Sige sir. If that's the case, no, ang tinitingnan kasi is if na-bill siya doon. Once na-bill siya, I think sir, parang necessary siya doon sa conduct of the business. So I think magiging deductible siya kung yan yung situation niya sir. Kasi definitely once na na-bill, magiging form part siya doon sa expense niya talaga. So out of pocket, pag sinabing out of pocket, definitely feeling ko pwedeng i-reimburse yun eh. Kumbaga initially lang yun sir na nag out of pocket mo na siya. Siguro kasi and eventually ibibill naman talaga. So if in the conduct of the business, necessary and ordinary siya, I think yes po, deductible po siya. Okay, thanks. So this one is from Rafi, no? For the substantiation or proof of purchase,
what if the supplier does not have a registered receipt or invoice, but we have a bank transaction that will prove of our purchase? Will this be considered allowable deduction for income tax purposes? I-relate ko na rin dito yung nakwento mo kanina, Kevin, about Facebook ads. Kung nagka-Facebook ads pero hindi nga nagbibigay, walang nakuhang invoice, how do we claim that as a tax deductible? I think similar na rin siya dito sa question ni Rafa. Sige. Ah, sige. Bali sir, ang tinatanong if hindi, kung walang registered receipts. Okay. That's right. Sa ano kasi, parang, ito kasi yung parang dinidiscourage namin. Syempre, yung may mga taxpayers na parang hindi nag-register, ganun. Kung ikaw yung, anuhin na lang natin, parang, yung, di ba parang standard procedure naman sa isang company, na kapag kung nga rin nagkakaroon sila ng bagong supplier, di ba, ewan ko lang po pero parang sa mga naririnig ko, parang bare minimum na hinihinga mo sila ng COR, yung mga ganun. Lalo na kung lagi mo siyang magiging supplier from time to time. Ngayon, dapat iisipin nung taxpayer na kapag magkakaroon ng red flag kapag na-audit sila, kapag unregistered. Parang dinidiscourage kasi namin na parang ba't kayo kukuha ng supplier na hindi gumagamit ng registered invoices? Kaya tayo nagkakaroon ng mga withholding ganun sa mga ating mga supplier para ma-encourage yung supplier mo na mag-register sa BAR. So, possible. Parang pag unang audit at unregistered yung receipts nyo, I'm sorry to say, dinidisallow talaga namin yan. Pero pag ma-prove talaga na syempre yung pagbibigay ng proof, di ba, nakasalalay na dun sa kumukuha ng expense. Kailangan ma-prove nyo talaga. Tapos depende na yan sa examiner kung totoong mangyari yan. Kasi possible na baka mamaya internal document lang din yung ibibigay nyo na yung taxpayer lang din ang gumagawa. Parang on the side namin, parang ang hirap naman na ganun lagi. Pag ganun, lahat na lang ba ng supplier nyo unregistered yung invoices tapos i-claim na lang ng deduction? Siyempre, kailangan magkaroon kami ng control. So, ang una talaga, possible talaga i-disallow ka agad yung expense. Kailangan mo talagang i-prove na nagkaroon ka ng ganung deduction. So, depende na yun sa examiner kung sa tingin niya is totoong nangyari yung transaction. Ganun po yun, sir. Okay. Thanks, Miss Valerie. Pero in relation dun sa mga dumadami na Bawasan mo dito. expenses on online subscription, like Ano Facebook yung ads protocol? and other subscriptions, like maraming nag-AI na ngayon, for example. Apo. So how do we treat those subscriptions? Are they legitimate company expenses? Ah, ah, may contract naman po, no? Subscription fee. Usually wala po dahil subscription, no? As you know, you just parang Netflix lang or parang YouTube, for example. So there's you just sign up and then you get billed. Pag ganun, sir, kung sikat naman yung pinagkukuhanan ng ganun, tapos may proof naman kayo na ito, for example, pwedeng may screenshot nung company na may ads talaga siya na lumabas, ganun. Siyempre, alam namin na may binera naman talaga kayo kasi walang libre. Possible na ma-claim naman yun as deduction. Okay. Sige. Thank you. So maraming questions around pera. So I guess itong segment na to will focus on pera also. So we have an existing defined benefit retirement program. Does this qualify in the provisions of pera? So we have an existing defined benefit retirement program.
So I guess registered yun sa BIR and may tax exemption letter. Does this qualify in the provisions of PERA? Okay. Sir, I don't think I don't think so po. Kasi yung pera is specifically po na ini-enroll siya doon sa mga accredited administrators. So parang parang iba siya doon sa retirement programs nila. Correct. So I think Kasi this is different. kasi 'di ba when a company sets up a retirement program, that is to um, comply with the RA 7641 obligation, the retirement pay law. And PERA is on top of the RA 7641. So I believe I agree with Sir Kevin that PERA does not form part of the RA 7641 or retirement benefit program. Okay, another question. Can we give pera to our employees kahit wala silang pera account? And applicable ba yung employer deduction if we do this? Pera ang tanong niya sir is si employer is magbibigay ng Mag-contribute, contribution pero si employee walang account? wala pang pera account. Oo, wala pa siyang pera account. Paano niya i-contribute yun, di ba? Oh, go ahead. Oo nga. I think kailangan may nakita akong ano sir, kailangan mag-open ng pera account din si employee. Madali lang yata yun sir, pupunta lang siya sa administrator, kailangan niya lang ng TIN. Parang yun lang. Yeah. And then makaka-open na siya. Pero pag wala, I don't think din po na magka-qualify siya doon. Especially, yun parang pinaka-minimum requirement is dapat may account talaga si employee. Correct. I agree. Sir, I think, di ba magiging administrator kayo dito? Yes, administrator na actually ang Yeah. Zalame became an administrator last March. No. So, yeah, marami tayong wino-work out ng pera as part of the compensation program ng companies na doon nila tinitingnan na ilagay yung kanilang salary increases or bonuses that they give the employees the option if they want to flow it to their pera account. But of course, kailangan ma-facilitate yung pag-set up ng pera account ng employees. Right? So, yeah, we'll have a separate session for that. Pero, Kevin, yung question also is on the SIMEPA, right? So, for example, merong 10 employees, no? So, yung 10 employees, in-offer ni company to set up their pera. And then, sabi ni company, then I will match. Pero ang nangyari, 7 employees lang yung nag-agree, na nag-agree na mag-set up ng pera and the other 3 did not. When the company matches the contribution of the 7 employees, can they claim 150% miski yung 3 employees niya hindi sumali? Okay. Sir, hindi ko masyadong kabisado yung pera Republic Act kung saan ako under ng pera po. Pero parang may nabasa kasi ako na at least lahat po dapat meron. Okay. Okay. So, we'll confirm that na lang. Pero as you Oo. mentioned, yun nga, parang all or nothing. Oh, yeah. Parang all or nothing siya. Okay. Sige. Mm-mm. Okay. So, here's a question from Ronald. No? Good morning. For example, an employee has no BIR TIN. Pwede ba yun? Pero yung employer nagdeduct sa payslip ng employees for withholding tax. Now, what will happen to the employer paid remitted to BIR or saan mapupunta ang payment? Sige sir. Initially, once si employee is na-hire sa isang company, bibigyan po siya ng TIN. So siguro may mga instances na hindi siya nabigyan ng TIN or maaring may TIN na mali.
pero na-withholdan siya ni employer kasi ganun naman ang gagawin niya, ang mangyayari po dyan is magre-remit si employer ng kanyang withholding tax sa BIR. So, doon. So, yung kung tinatanong niya saan napunta yung taxes, so na-remit na yon sa Bureau of Treasury. Ngayon, on the part naman ni employee is nagwo-worry siya dahil mali nga yung TIN niya or wala siyang TIN. Pwede siyang manghingi ng para lang mapanatag yung loob niya. Definitely na-remit yan ni employer, pero pwede niya pong i-check doon sa alpha list ng mga employees kung nandun yung name niya and then nandoon yung corresponding tax na na-withhold sa kanya. So pag tiningnan niya yung alpha list of employees, nandun po yung definitely nandun yung name niya and then definitely tama yung pangalan niya doon. So okay na po yun. Hindi kasi nagkakaroon ng personal account per taxpayer sa withholding taxes. So si company lang po yung buong-buo na amount na pag-remit niya. Titingnan na lang sa alpha list kung nandun yung name ninyo. Okay. Thank you. Si Ren Diaz asks, in the event of a conflict between the SIMEPA law and existing tax regulations, what will govern pending assessments and ongoing tax audits? Mahirap na tanong. Kailan kaya yan, sir? I mean, feeling ko magmamatter din dyan yung timing kung kailan nagkaroon ng audit and then si SIMEPA. Kasi sa amin, sir, if ever na yung audit is prior SIMEPA, so kung ano yung existing regulations before that, yun po yung susundin natin. Pero currently, if may SIMEPA na, yun na po. Moving forward. So basically the newer the newer regulation or is the most current one. Okay. Okay. Daming questions sorry. Okay. Maribeth Chua asks, does it mean that if our company already has a retirement plan, where is the employer who set aside the retirement for company employee? Are we still required to enroll at PERA? Is this double expense for employer? So kung meron na silang retirement plan, do they have to require their employees to open PERA? And is this a double expense for the employer? I think ito na naman, sir. I think this is different, no? So different yung pera sa retirement na nakaset up na ng company. So yun. If gusto pa nila or this is optional for them, hindi naman siya mandatory kung meron na. Kung Correct. gusto nilang dagdagan, pwede naman po. Correct. So, just to reiterate or just to add, so basically, your compliance regulation under RA 7641, it's already covered by the retirement plan that you have. Now, PERA, as mentioned earlier, is purely voluntary. Kaya lang, ini-entice ni BIR and all other regulators for companies to participate in PERA, right? By giving additional tax savings, but everything is purely voluntary. Okay. Kevin or Valerie, baka may makita pa kayong isa doon sa mga questions na gusto niyo sagutin na go ahead. Kasi napakadami nito. Maybe we have room for 5 more questions, no? Okay. If you maintain the right to KR. Oh, go ahead. Yung number. Ay, din na lang ako bisa. Okay. So, there's a question. Paano i-apply sa annual tax report ang PERA? Okay, sir. Ano siya, notes. Parang if ever meron kayong yung kanina,
Yun, meron tayong general ledger account. Yung sabi doon is yung share in qualified employees pera contribution. So and then aside from that, yung mga private sectors daw, kailangan nilang mag-provide sila ng full narrative, breakdown, schedules, and explicitly declare the computation uh, within the audited notes to financial statements para uh, sa kanilang annual tax filings. Yeah. Okay. So mandated po yung ledger title natin na share in qualified employees pera contribution, and aside from that, full financial statement disclosure sa notes. Okay. Sige, go ahead. Baka may napili kayong questions to Okay. respond. One question from Miss Clarissa Marie Crew regarding the minimi. If we maintain the rice allowance at 2,000 pesos, are we still compliant, or are we mandated to raise it to 2,500 per month since it's the new threshold? So the answer is you are not mandated. Inaano lang natin na kapag tinaasan lang natin yung limit nung de minimi for rice allowance, pero you are not mandated to increase it to 2,500. So, for example kasi dati, 2,000 yung de minimi, ang binibigay yung siguro magandang klase ng rice, 2,300 yung price nun. Ang dati, 2,000 lang yung de minimi na non-taxable. Pero since 2,500 na ngayon yung de minimi, so yung buong 2,300 na yon claim mo na siya as de minimis since it's below 2,500. But you are not required to increase it to 2,500. Okay. Thank you. Go ahead. Can de minimi be given in cash? Again, yung de minimi po is, ang tawag dito, specific, ano lang siya, specific, kung ano lang yung nakalagay sa batas. So, yung cash na yun, for example, laundry allowance, ganun siya. Kung ano yung nature niya. Yung sa Christmas gift, ganun. So, specific siya, not necessarily cash. Ano yung nature niya? So, kung pang uniform allowance ba yan in form of cash, so de minimis siya. Parang ganun. May nagtanong dito regarding, regarding sa unused VL. Bale, yung de minimis na yon is kapag hindi mo nagamit, ay sa pinakataas. Clarification on leaves for private, do you mean yung non-tax monetized leave is up to 12 days per year? You are saying na we can only monetize up to 12 days. Iba yung 12 days non-tax and iba din yung 12 days monetized. For clarification, ang sabi dito, de minimis siya kapag minonetize mo yung unused VL. So, kung meron kang VL daw na hindi nagamit, tas in-monetize mo siya, magiging non-taxable yun. Pero, paano ba yung tanong? Iba yung 12 days. Hindi siya magkaiba. Kung isa lang yun. Kung non-taxable siya kapag hindi mo nagamit yung VL mo, tas minonetize mo yung 12 days na yun, hindi siya matataksan. Pero hindi siya magiging 24 days. 12 days lang na hindi nagamit na VL for private. Pag minonetize, hindi siya matataksan. Okay. May question sa Facebook about freelancers. How about freelancers? Kung freelancer yung service provider and wala siyang registered business and acknowledgement receipt lang ang binigay, maisasama ba siya as a deduction, tax deductible? Home address. Sir, actually, yun po yung ini-encourage natin. Kaya hindi pwede na hindi siya substantiated with sales invoice or service invoice or official receipt. Kasi hindi na nagre-register yung mga freelancers. So basically, siguro oo nga, existent yung expense mo because of nag-render naman ng service, because nagbayad naman tayo ng expenses talaga. However, on our part, definitely,
disallow talaga siya initially kasi nga hindi talaga registered yung iyong katransak. So, ang pinaka-point lang doon is if ever you really want to claim the expense, kailangan po natin mag-transact with a registered taxpayer. Para, ayun, once na-register siya, definitely, meron siyang invoice or official receipts. Yun po. And that registration for the freelancer is usually done in DTI, right? Yes, yun, DTI and then BIR po. And BIR din. So magkakaroon na rin siya ng TIN talaga for that. Is that the Yes same po. personal TIN or a separate TIN for his If freelance? individual po, same Same. Okay. team. Requirement talaga yun pag namimili ng vendor ang isang company. Yes, Go ahead. pipili sila ng vendor na registered, sir. Yung may resibo, syempre. Sorry, ang tax rate nun pag ganon is less, right? So hindi siya vatable, ganun ba yun? And then the withholding different? Yes, depende po. Kung si taxpayer na freelance is less than 3 million yung kanyang income per year, so definitely non-VAT po siya. Pero pwede naman siya mag-VAT, sir, if kung na foresee niya na mas malaki pa yung income niya or mas beneficial sa kanya na makakuha ng mga clients na gusto ng VAT taxpayer. Okay. And then Pwede the siyang mag-VAT. Okay, and then syempre iba-iba yung magiging withholding depending dun sa categorization ng company, right? Yes, sir. Generally, 2% for services and professionals naman, 10, 15. 5, meron din. Okay. Thank you. Go ahead, siguro last 3 questions. Kayo na mamili sa dami. Valerie, go ahead. This may not be related. Okay. Okay lang yun. Okay lang siguro yan. Okay. This from Sir Roberto Limgenko. In October 2025, our company received from the BIR and LOA covering 2024. Our company submitted all requested documents pertaining to the said LOA. However, RMC 107/2025 immediately suspended all field audits and related operations. What happens now? Will the audit continue on some other date? Does the statute of limitation for 2024 audit continue running, or is it suspended because a LOA was issued? Sir Roberto, bali na-lift na po yung suspension last January this year po. So, okay na po mag-audit. Lifted na po yung RMC 107/2025 last January. So, pwede na po magtuloy-tuloy yung audit. Does the statute of limitation for the hindi po na-suspend. Na-suspend lang siya from, I think, November until January. But nung January po kasi, lifted na yung RMC. So, nag-run na ulit yung audit for year 2024. Regarding credit and income. How about po sa goods na dinidisallow ng BIR 12307? Okay. Gusto mo to? How about sa goods na dinidisallow ng BIR dahil walang 2307 like sa gasoline sa iba pang na nagpapagas? Okay. Ba't 2307? May question dito, sir. How about po sa goods, dinidisallow ng BIR dahil walang 2307 like sa gasoline, sa iba-ibang gasoline station nagpapagas? Okay. Hindi naman dinidisallow dahil walang 2307. I mean, if ever, feeling ko yung question niya na to is hindi nakapag-withhold siguro. Pero kung disallowance sa expenses, hindi naman siya dinidisallow kahit sa ang gas station ka pa magpagas. O basta may resibo na nakapangalan sa company. Lalo na for 2024 for EOPT na ngayon tinanggal na yung kapag hindi na withholdan is deductible na rin sa income tax. So, wala nang ganun. As you mentioned earlier, excess. Siguro we have room for one last question.
Kevin and Possible po Val? ba ibigay na lang yung cash instead? Okay, sir. Sabi dito, confirm ko lang po ulit. As you mentioned earlier, yung excess lang po sa threshold ng de minimis yung mako-cover ng 90,000 na limit. Yes po. So in excess of the limit, pwede siyang pumasok doon sa 90,000 kung hindi pa siya fully nagagamit. So pwede ka pa doon. So for example, if rice subsidy de minimi po, possible po ba ibigay na lang yung cash instead of actual sack of rice? Yes. Rice subsidy po. Pwede po yon. Instead na magbigay ka ng isang sako ng bigas, ibigay nyo na lang po ng cash amounting to 2.5 per month. Okay. So, ay maraming salamat, Kevin. Ang dami pa. So, ano na lang, I'll try to compile everything, no? I-sort natin and then siguro I'll ask Sir Kevin and Miss Valerie if they can help us respond to them and then I'll send it to the attendees. No? I-summarize lang na. Sige po. So ayun, so thank you everybody, no. Siguro any final words muna from our chairman, Enrique. Yes, thank you very much to our speakers. Very enlightening. Pero meron pa akong some confusion. So, meron pang mga question na kailangang sagutin. I hope we will be able to answer all the questions. So, thank you very much. And to our participants, thank you for joining us. Good morning to all. Morning. Sir Kevin and Miss Valerie, any tips na lang po para sa mga companies? Or any final words? Oo. Yun. Ang tips, syempre, unang-una, register with, transact sa mga taxpayers na registered para hindi na rin masakit sa ulo nyo kapag na-audit kayo. I-check nyo rin lagi yung website namin for the cannot be located taxpayer. Baka mamaya nakatag na sa system namin na yung katransact nyo is hindi na pala nakikita. Update your information sa BAR kapag lumipat kayo ng address or nagpalit kayo ng contact person, yung mga ganon. Tapos, punta lang kayo sa website, may website yung RDO50 para inform kayo kung may mga bagong issuances for BAR, mga deadlines. Ganun po. Bale, simple lang naman siya. Basta kailangan substantiated lang lahat ng mga transactions natin with our suppliers. Okay naman po yun sa akin. Huwag kami lahat matakot kasi nandiyan naman lahat. Kumbaga, bare minimum yung makipag-transact ka sa registered taxpayer din. Para yung ibabawas, yung dinededuct mo na expense is nababayaran yung income tax nung kabila. Ganun lang naman yung consequence nun. Okay. Salamat Valerie. Kevin, any final words? Hello. Yes po. Thank you po sa mga umattend ngayon. Medyo sobrang daming tanong. Ngayon, if ever po magre-request sila ng slides, kaya naman po namin ibigay yung ating slides. Yun, ibigay namin email ko sa inyo, sir. And then, pwede po yun ipamigay. For for reference po. Ayun, so siguro part din ng BIR talaga na encourage yung pag-contribute doon sa pera na because dahil doon sa additional na pwedeng mag-enjoy ng additional 150% deduction. And then yun. And then especially yung 5% na tax credit na certificate for the employees na pwedeng ibawas sa ating withholding taxes. Syempre malaking tulong po yun. Mas malaki yung may owing pay ng mga employees natin. So aside from the de minimis, so kung yung employers natin is very generous po to give incentives doon sa kanilang mga employees, ayun, additional din po yun. Thank you po, sir. Thank you, Kevin. Thank you, Valerie.
napakadaming tanong. That only means or goes to show that very interested talaga and engaged ang ating attendees this morning. So to all our attendees, thanks so much for keeping us engaged as well and for your time and all your questions. So this will not be the last. Si Sir Kevin and Miss Valerie has been with us for several webinars already. So sana po pagbigyan nila ulit tayo. Nakikita po nila how much this has been useful to many of our friends and partners and clients. So thank you, thank you. So yeah, good morning everybody. Thanks for the time and looking forward to seeing you in our future webinars. Have a good day. Bye. Thank you po. Thank you.